Luffy kayang patumbahin si Kizaru? Hirahin na natin One Piece Manga Chapter 1092, The Rampage Incident of Tyrant Kuma in the Holy Land. Inakyat at naabot ni Bartoleo Kuma ang Marijoa. Nahuli siya ng mga kadena ng buhay mga kawal. Makakawala kaya siya dito? Parang may gustong puntahan si Kuma na importante. Ano kaya ang mission ni Kuma? Isa ba ito sa kahilingan ni Kuma na pinaprogram niya kay Vegapunk bago maging lubusang naging isang robot? At nagpakawala ng isang pag-atake ng Ursus Shock si Kuma na sumira sa ilang mga gusali. Inarap ni Sakazuki ang Fleet Admiral ng mga Marine si Kuma at ito daw ay nagiging historic distraction incident kasi ilang araw lang umatake ang Revolutionary Army sa Marijoa. Ang ilang world nobles naman ay nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng pagkain at hinihiling na patayin niya si Kuma dahil sa pinsalang ginawa niya sa lugar ng mga nobles. Sinabi ni Sakazuki kay Kuma na kung hindi na siya makokontrol ng world government, hindi na nila siya bubuhayin pa. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Sakazuki ang isang robot na kinukonsider na walking dead kung saan ito papunta. Habang sinasabi niya iyon, inatake niya si Kuma at nasira ang isang bahagi ng mukha ni Kuma. Nagsimulang tumakbo si Kuma ngunit nagpakawala si Sakazuki ng isang tira ng kapangyarihan niyang magma na tumama sa isang paa ni Kuma. Ngunit nagawa pa rin niyang mag-teleport sa hindi malaman na lugar. Pagkatapos niyang tumakas, napaisip si Sakazuki noong huli nilang nahuli si Bonnie 2 taon ang nakakaraan at sinabi niya sa kanya na kusang loob na binahagi ni Kuma ang kanyang sarili na maging isang sandata na tinanggihan ni Bonnie na paniwalaan ang sinabi nila sa panahong iyon. Habang sinisigawan ng mga world noble si Sakazuki dahil hinayaan niyang makatakas si Kuma, patuloy niyang iniisip kung saan pupunta si Kuma. Lipat naman tayo sa Egged Island. Ang mga Seabeast weapons ay sinira ng mga pacifistas na nagpapahintulot sa mga marines na makapunta sa Egged Island habang si Kizaru ay nasa loob ng barrier ng Labo Face. Nag-transform si Luffy bilang Snake Man at inatake ng sunod-sunod si Kizaru gamit ng kanyang mga suntok na nasasangga naman ni Kizaru. Ngunit kahit na inamin niya na si Luffy ay naging isang mabigat na kalaban mula nang talunin si Kaido, tinanong ni Kizaru si Luffy kung bakit niya pinoprotektahan si Dr. Vegapunk. Ngunit sumagot si Luffy sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit gusto pa rin ni Kizaru patayin si Dr. Vegapunk. Lumayo si Kizaru kay Luffy at inamin na hindi niya personal na gustong patayin siya dahil matagal na niya itong kilala. Ngunit wala siyang no choice. Sa napakabilis na lightning kick, sinipa ni Kizaru si Luffy ng napakalakas kaya lumipad siya papunta sa Vega Force 1. Ganap na nasira ito at ipinadala si Luffy palabas sa barrier ng Frontier Dome. Ang Thousand Sunny ay nahulog mula sa mga kamay na nawasak na robot habang sina Frankie, Bonnie at Lily ay tumatakas mula sa sumasabog na Vega Force 1. Hinarap sila ni Kizaru at nagkomento kung gaano nakalaki si Bonnie at tinanong niya kung bakit niya hinahadlangan ang paraan ng pagpatay kay Dr. Vegapunk na dapat niyang kinasusuklaman. Alam naman natin na kaya nasa Egged Island si Bonnie ay para patayin si Dr. Vegapunk. Pero noong naiintindihan na niya ang lahat, nagbago na ang isip nito. Si Bonnie gayon pa man ay kumuha ng malaking wire at hinampas kay Kizaru. Pero madali lang niya itong nailagan. Sinabi naman ni Bonnie na nagbago at iba na ang kanyang target ngayon. Iniling naman ni Kizaru maliban sa kanyang misyon ay huwag siyang pwersahin na saktan ng sino mang kilala niya. At pagkatapos ay sinipa niya si Bonnie sa barrier. Nag-charge naman si Frankie ng Radical Beam ngunit biglang nawala si Kizaru. Dahil advance mag-isip si Frankie na pagtanto niya kung saan papunta si Kizaru at nakipag-ugnayan kaagad siya kay Usopp para balaan sila doon. Sa loob ng Labo Face Command Room, nakrak ni Dr. Vegapunk, Edison at Atlas ang code sa Frontier Dome. Hindi naman makapaniwala si York. Habang tinatanong ni Dr. Vegapunk kung naipadala na ba ni Frankie ang Vega Force 1 at ang barko sa kabilang panig ng isla, lumitaw si Kizaru at nagsasabi kay Dr. Vegapunk na ang kanyang mga plano ay nabigo at ang Vega Force 1 ay nasira na. Sinabi niya kay Dr. Vegapunk na mahirap sa kanya ang misyon na ito kaya ayaw niyang patagalin pa. Ngunit bago niya magawa ang kanyang mga binabala, pumasok si Luffy na naka Gear 5 at dinampot si Kizaru gamit ang kanyang higanting kamay. Galit itong sinabi kay Kizaru na 2 beses siyang dumaan sa barrier dahil sa sipa ni Kizaru. Ang tunog ng tibok ng puso ni Luffy ay umabot hanggang sa Fabrio Face at ang Iron Giant ay tila nag-activate bilang tugon sa kanyang pag-transform sa Gear 5. At doon nagtatapos ang chapter 1092 ng One Piece manga. Mas malakas kaya si Luffy kay Kizaru gamit ang Gear 5 nito? Kasi kung natatandaan nyo, kayang hawakan at kontrolin ni Luffy ang
kidlat nung laban nila ni Kaido. So ibig sabihin na kayang-kayang hawakan at masaktan ni Luffy si Kizaru kahit may kapangyarihan ito ng ilaw. Ano kaya sa tingin nyo ang misyon ng Giant Robot? Magiging kakampi ba ito ng mga Lodi natin? Kaya nitong labanan ng 50 Pacifista PX3? Kung matatalo o mahihirapan si Kizaru sa Gear 5 ni Luffy, ito na ba ang oras para makipaglaban si Saint Saturn? Pag-usapan natin yan sa comment section below. Gusto kong malaman kung ano ang mga opinion ninyo sa chapter na ito. Salamat nga pala sa inyong suporta. Malaking kasiyahan sa akin pag may natatanggap na like at nagsusubscribe sa channel natin. Pakiclick na din ang notification bell para ma-notify kayo sa next video. Salamat sa pagtutok at suporta. Kita-kits sa susunod na video.